Darating ang araw, Miguel, na ikaw naman ang magmamakaawa sa likod ng rehas habang pinapanood mo kaming masaya ng anak ko. Hahayaan kitang mabulok sa sarili mong kasinungalingan habang bawat patak ng luha ko ngayon ay magiging lason na uubos sa buong pagkatao mo. Tandaan mo, hindi isang mahinang asawa ang kinalaban mo, kundi isang inang wala ng takot mamatay. Sino ka ba, guards? Ilabas ang baliw na babaeng ito bago ko pa ipatawag ang pulis. Ang boses na iyon. Ang boses na gabi-gabi kong hinahanap sa aking mga panaginip sa loob ng 7 taon. Pero ngayon, bakit parang bawat salita niya ay isang matalas na balisong na sumasaksak sa puso ko? Ilang oras lang ang nakakalipas, nasa Iloilo pa kami ni Nathan. Napakasaya namin. Sa wakas, nakuha ng 10 taong gulang kong anak ang scholarship sa isang prestihiyosong paaralan. Habang kumakain kami ng simpleng pancit molo sa maliit naming hapagkainan, nanginginig ang mga kamay ko sa tuwa. Iniregalo ko sa kanya ang isang smartwatch na may GPS ang pinag-ipunan ko mula sa aking maliit na sahod bilang police investigator. Sabi ko sa kanya, "Anak, sa kahit anong mangyari, hinding-hindi tayo magkakahiwalay. Poprotektahan ka ni Mama." Pero biglang tumunog ang telepono ko mula sa forensics head ng aming unit. Ang balitang akala ko'y himala ay naging mitsa pala ng aking impyerno. "Daniela, we identified a match. Ang asawa mong si Miguel, buhay siya. He's in Manila." Bit-bit ang lahat ng pag-asa, bit-bit ang aming mga pangarap na mabuo muli ang pamilya. Lumipad kami ni Nathan patungong Maynila. Akala ko yakap ang sasalubong sa amin. Akala ko luha ng kagalakan ang makikita ko sa mga mata ni Miguel. Pero heto ako ngayon nakatayo sa gitna ng isang mansyon sa Forbes Park na tila ba isang basurang pumasok sa maling lugar. Suot ni Miguel ang isang mamahaling suit, ang buhok niya ay maayos na nakastyle at ang amoy niya ay hindi na amoy ng asawang nakilala ko noon. Amoy kapangyarihan na siya amoy pera. At sa tabi niya isang magandang babaeng balot ng alahas ang nakahawak sa kanyang braso. "Miguel, ako to, si Daniela. Ang asawa mo," pabulong kong sabi. Halos hindi lumalabas ang boses ko dahil sa sobrang paninigas ng aking buong katawan. Ang lamig ng aircon sa mansyong iyon ay tumatagos hanggang sa aking mga buto. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa na parang isang estranghero. Walang kahit katiting na pagkilala, walang emosyon. "I don't know you, miss. At kung balak mong manghingi ng pera o mang-scam, nagkamali ka ng bahay." Papa Miguel." Biglang lumapit si Nathan mula sa likuran ko, ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig habang hawak ang laylayan ng aking damit. "Papa, ikaw po ba yan?" sabi ni Mama, "babalik ka na." Saglit na kumislap ang takot sa mga mata ni Miguel nang makita si Nathan, pero agad din itong napalitan ng puot. Hinarap niya ang babaeng nasa tabi niya. "Sophia, darling, call the security. This is getting out of hand." Lumapit ang babaeng nagngangalang Sophia sa akin,
may hawak na folder. Isang mapait na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. You must be Daniela Cruz, right? The investigator from Iloilo. Inihagis niya ang mga papel sa paanan ko. We know everything. 7 taon mong niloko ang insurance company. Idineklara mong patay ang asawa mo para makuha ang pera at ngayon, dahil ubos na ang pera mo, nag-iimbento ka ng kwento para guluhin ang buhay namin. Nanlaki ang mga mata ako. Ang mga papel na iyon, pirma ko ang nandoon. Isang application para sa life insurance ni Miguel na hindi ko kailanman ginawa. Ang mga petsa, ang mga ebidensya, lahat ay tila ba dinesenyo para ipakita na ako ay isang kriminal na gumamit sa sariling asawa para kumita. Hindi totoo to. Miguel, sabihin mo sa kanila, ikinasal tayo sa Gimaras. Si Father Ben ang nagkasal sa atin. Sigaw ko, ang mga luha ko ay tuluyan ng bumuhos, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang dahan-dahang lumulubog sa akin. Hindi siya nawala. Hindi siya nadisgrasya. Pinili niyang iwan kami. Pinili niyang mamatay para sa amin, para mabuhay siya sa luho kasama ang ibang pamilya. Your marriage doesn't exist. Daniela, malamig na, sabi ni Miguel. Bawat salita niya ay parang kidlat na tumatama sa akin. Wala kang ebidensya. At ang batang yan, huwag mo siyang idamay sa kabaliwan mo. Pulis ka, di ba you should know better? Biglang bumukas ang malaking pinto ng mansyon. 3 lalaking nakauniporme ng pulis ang pumasok. Nakilala ko agad ang isa sa kanila, si SPO2 Ricardo, ang dati kong mentor na lumuwas din pala rito sa Maynila. Daniela Cruz, you are under arrest for insurance fraud and grave coercion. At dahil dinala mo ang bata rito nang walang pahintulot ng legal na guardian, isasama rin natin ang kidnapping in relation to RA 7610. Sabi ni Ricardo, ang boses niya ay walang kahit anong awa. Anong legal guardian? Ako ang nanay niya, anak ko si Nathan. Sigaw ko habang pilit nilang kinukuha ang anak ko sa akin. Mama, ayoko po mama. Ang iyak ni Nathan ay tila ba boses ng isang anghel na hinihila patungong impyerno. Habang kinakabitan nila ako ng posas, ang malamig na bakal ay dumikit sa aking balat. Tumingin ako kay Miguel. Nakatayo lang siya doon, yakap ang kanyang bagong asawa habang pinapanood kaming saktan ng sarili kong mga kasamahan. Sa loob-loob ko, paulit-ulit na sumisigaw ang isang katanungan. Bakit? Bakit Miguel? Bakit mo ito ginagawa sa amin? Bakit mo pinatay ang Daniela na nagmahal sa iyo ng tapat? Sa gitna ng kaguluhan, habang kinakaladkad ako palabas, naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko sa bulsa ko. Ang smartwatch ni Nathan. Isang notification ang lumabas. Distance alert, Nathan is moving away from you. Iyon ang huling bagay na nakita ko bago ako tuluyang isinakay sa loob ng patrol car. Iniwan ang anak ko sa mga kamay ng taong itinuring kong buhay, pero ngayon ay naging pinakamalala kong bangunggot.
Ang bawat patak ng malamig na tubig mula sa kisame ng interrogation room ay tila isang oras na lumilipas. Suot ko pa rin ang jacket na suot ko mula sa Iloilo, pero ngayon, ang badge na dati kong ipinagmamalaki ay wala na sa dibdib ko. Pinalitan ito ng malamig at mabigat na posas na nakakandado sa aking mga kamay. Bumukas ang pinto. Hindi ang liwanag ang pumasok, kundi ang anino ni SPO2 Ricardo, ang taong itinuring kong pangalawang ama sa serbisyo. Ang taong nagturo sa akin kung paano humawak ng baril at kung paano maging matapat sa batas. Daniela, Daniela, sayang ka, sabi niya habang inilalapag ang isang makapal na folder sa harap ko. Ang boses niya ay walang bahid ng pagsisisi. Tila ba hindi kami nagkasama sa loob ng 10 taon sa presinto. Bakit, Ricardo, magkano ang halaga ng katapatan mo? Pabulong kong tanong. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko, bawat salita ay parang may kasamang bubog. Alam mong buhay si Miguel. Nakita mo siya sa mansyong yun. Bakit mo ako ginaganito? Gumiti siya ng tipid, isang ngiting nakakapangilabot. Ang nakita ko lang doon ay si Mr. Gabriel Valderrama, isang respetadong negosyante at asawa na anak ni Don Gustavo. At ang nakikita ko rito sa harap ko ay isang desperadang byuda na hindi matanggap na patay na ang asawa niya, kaya gumawa ng pekeng insurance claim para pambayad sa mga utang. Ibinukas niya ang folder. Doon nakita ko ang mga litratong palihim na kinuha noong mga panahong hirap na hirap ako sa Iloilo. May mga litratong kausap ko ang isang lalaki na hindi ko kilala, pero sa report nakasulat na siya raw ang accomplice ko sa paggawa ng pekeng death certificate ni Miguel. Look at this, Daniela, sabi ni Ricardo habang itinuturo ang isang dokumento. Ito ang birth certificate ni Nathan. Malinaw na nakasulat dito, Father Unknown. Wala ang pangalan ni Miguel. Paano mo ngayon sasabihing anak siya ng taong hindi mo man lang maipakita ang marriage contract? Parang huminto ang tibok ng puso ko. Anong Father Unknown? Ipinanganak ko si Nathan sa Iloilo Mission Hospital. Si Miguel ang nagpirma ng dokumentong yan. Talaga ba inilapit ni Ricardo ang mukha niya sa akin? O baka naman, masyado ka lang naging obses sa kaso ng pagkawala ng asawa mo, kaya pati ang alaala mo ay binago mo na. Daniela, tanggapin mo na. Baliw ka na sa paningin ng batas. Sa sandaling iyon, narinig ko ang malakas na pag-iyak ni Nathan mula sa labas ng kwarto. Automatiko, akong napatayo, kinaladkad ko ang aking mga posas na lumikha ng isang nakakangilong tunog ng bakal sa ibabaw ng mesa. Nathan, anak, sigaw ko, pero agad akong itinulak pabalik ni Ricardo sa upuan. Mula sa maliit na salamin ng pinto, nakita ko ang isang matandang lalaking may hawak na tungkod, si Don Gustavo. Kasama niya si Sofia, ang bagong asawa ni Miguel. Hawak-hawak nila si Nathan. Ang anak ko ay nagpupumiglas, ang kanyang maliit na smartwatch ay nahulog at natapakan ni Sofia, sadyang dinurog sa ilalim ng kanyang takong.
Dahil sa mga kaso mo, Daniela, idinedeklara ka ng social services na unfit parent. Sabi ni Ricardo habang binabasa ang isang bagong papel. Temporaryong mapupunta ang kustodya ni Nathan sa Valderrama Foundation. Sila ang mag-aalaga sa kanya habang nabulok ka sa kulungan. Hindi. Hindi niyo pwedeng gawin to mga hayop kayo, Don Gustavo Asan ang konsensya niyo. Sigaw ko hanggang sa mawalan na ako ng boses. Tumingin si Don Gustavo sa akin sa pamamagitan ng salamin. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, parang mga mata ng isang ahas na tinitingnan ang kanyang biktima. Lumingon siya kay Nathan at hinawakan ang balikat ng anak ko. "Don't worry, child," narinig kong sabi ng matanda bagaman malayo sila. "Dadalhin ka namin sa tunay mong tahanan. Doon makakalimutan mo ang babaeng ito na nagpanggap na nanay mo." Nanghina ang buong katawan ko. Napaupo ako sa sahig. Ang aking mga tuhod ay bumigay sa bigat ng kawalan ng katarungan. Ang aking uniforme, ang aking danggal, ang aking anak. Lahat ay kinuha nila sa loob lamang ng isang gabi. Habang hinihila nila si Nathan palayo, naramdaman ko ang isang matinding hapdi sa aking palad. Ang posas ay bumaon sa aking balat hanggang sa dumugo ito, pero ang sakit na iyon ay wala pa sa kalingkingan ng sugat sa puso ko. "Daniela Pabulong," nasabi ni Ricardo bago siya lumabas ng kwarto. "Huwag mo nang subukang lumaban. Sa mundong ito, ang katotohanan ay isinusulat ng mga taong may pera. At ikaw, wala kang kahit na ano." Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang sarili kong mabilis na paghinga at ang tunog ng aking mga luha na bumabagsak sa maduming sahig. Pero sa ilalim ng aking hinagpis, isang maliit na kislap ng galit ang nagsimulang mag-apoy. Akala nila ay tapos na ako. Akala nila ay nakuha na nila ang lahat. Pero hindi nila alam, isang pulis ang kinalaban nila. At ang isang inang sugatan, mas masahol pa sa anumang kriminal na hinuli ko. "Esus ko, gabayan mo po kami," pabulong kong dalangin habang nakatingin sa duguang palad ko. Dahil kapag nakalabas ako rito, titiyakin kong bawat isa sa inyo ay magbabayad. Walang gabi na mas madilim pa kaysa sa gabing ito. Habang nakaupo ako sa likod ng lumang sasakyan ni Chief Morales, ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na pagtibok ng puso ko at ang hampas ng ulan sa windshield. Si Chief Morales, ang dati kong instructor sa academy. Siya lang ang naniwala sa akin. Sa tulong ng isang technicality sa warrant at ang paggamit niya sa kanyang huling baraha ng kapangyarihan bago mag-retire pansamantala, akong nakalabas ng presinto. Pero alam naming dalawa, may oras ang aking kalayaan. 48 oras. Yun lang ang mayroon ako para linisin ang pangalan ko at bawiin ang anak ko. "Daniela, delikado ay ang gagawin mo," sabi ni Chief Morales habang mahigpit ang hawak sa manibela. "Kapag nahuli ka ulit, wala na akong maitutulong. Hinding-hindi ka na makakalabas."
Salamat, Chief. Pero hindi ko pwedeng iwan si Nathan sa mga hayop na yun. Alam nyo kung anong kayang gawin ni Don Gustavo, sagot ko. Tumingin ako sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay tila mga nanunudyong mata. Nahanap ko si Nathan sa isang safe house ng Valderrama Foundation sa labas ng syudad. Dahil sa tagal ko sa serbisyo, alam ko ang bawat pasikot-sikot ng mga ganitong pasilidad. Gamit ang isang pekeng ID at ang aking kaalaman sa surveillance, nakuha ko ang anak ko sa gitna ng pagpapalit ng shift ng mga guard. Mama, ang mahigpit na yakap ni Nathan sa akin ang nagbigay sa akin ng lakas na akala ko'y tuluyan nang nawala. Sabi ko na po, kukunin niyo ako. Takot na takot po ako, Mama. Shh! Tahan na anak. Narito na si Mama. Hindi ka na nila muling makukuha, pabulong kong sabi habang hinahalikan ang kanyang noo. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang maliit na katawan. Wala kaming ibang pwedeng takbuhan kundi ang Gimaras. Doon kami ikinasal ni Miguel 10 taon na ang nakalilipas. Doon nakatago ang huling piraso ng aking katotohanan, ang marriage contract na nakatala sa lumang simbahan ng San Lorenzo. Sumakay kami sa isang maliit na bangkaisang pump boat na pumalaot sa gitna ng nagngangalit na dagat. Ang bawat hampas ng alon ay tila gustong lamunin ang aming maliit na sasakyang pandagat. Ang tubig alat ay tumatalsik sa mukha ko, mahapdi kasing hapdi ng mga alaala ng masayang Miguel na naghihintay sa akin sa dalampasigan noon. Mama, bakit tayo tumatakas kay Papa? Tanong ni Nathan sa gitna ng dagundong ng kulog. Bakit po siya galit sa atin? Huminga ako ng malalim, pilit na pinipigilan ang luha. Hindi yun ang Papa mo, Nathan. Ang Papa mo ay nasa puso natin at ang taong nakita mo sa Maynila. Isa lang siyang masamang panaginip. Pagdaong namin sa Gimaras, sinalubong kami ng katahimikan na nakakabingi. Ang amoy, yung mga mangga at basang lupa ay dati-rati nagbibigay sa akin ng kapayapaan, pero ngayon tila ba bawat puno ay may nakatagong panganib. Naglakad kami patungo sa simbahan ng San Lorenzo. Ang lumang simbahan na gawa sa mga korales at bato. Pero pagdating namin sa tarangkahan, tila huminto ang mundo ko. Ang malaking pinto ng simbahan ay nakakandado ng makapal na kadena. May nakapaskil na anunsyo, closed by order of the Archdiocese. At sa paligid nito, may mga no trespassing signs na may tatak ng kumpanya ni Don Gustavo. Diyos ko po, napasandal ako sa malamig na pader ng simbahan. Mama, tignan mo, pulmaturo ni Nathan sa gilid ng kumbento. Ang bahay ni Father Ben ang paring nagkasal sa amin at tanging saksi sa aming sumpaan ay tila nilooban. Bukas ang mga bintana, nagkakalat ang mga gamit sa labas at walang kahit isang anino ng tao. Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa mga madidilim na puno ng saging sa likuran. Isang matandang babae ang lumabas, balot ng itim na belo ang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot.
Umalis na kayo rito kung gusto niyo pang mabuhay. Pabulong niyang sabi ang boses ay nanginginig. Wala na si Father Ben. Kinuha na nila siya kagabi pa. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Hindi lang ang pangalan ko ang balak nilang burahin. Balak nilang ubusin ang lahat ng ebidensya na nag-uugnay sa akin kay Miguel. Sino po ang kumuha sa kanya? Tanong ko habang mahigpit na hawak ang kamay ni Nathan. Tumingin ang matanda sa malayo sa direksyon ng kalsada kung saan may papalapit na dalawang sasakyang itim na may matitingkad na ilaw. Ang mga taong anghel ang suot, pero demonyo ang gawa, sagot niya bago mabilis na naglaho sa dilim. Mama, ang mga kotse. Pabalik na sila, sigaw ni Nathan. Mabilis, Nathan, dito sa likod ng mga naglalakihang ugat ng puno ng balete. Helos, hilahin ko ang braso ng anak ko habang mabilis kaming lumulubog sa kadiliman ng gubat na pumapalibot sa lumang sementeryo ng San Lorenzo. Ang mga ilaw ng dalawang itim na sasakyan ay parang mga matatalas na daliri na hinahalughog ang bawat sulok ng kalsada. Nararamdaman ko ang mabilis na paghinga ni Nathan. Sa tabi ko bawat hininga niya ay puno ng takot na tila sumasakal din sa akin. Bilang isang pulis, alam ko ang galaw ng mga hunters. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang pakay nila. At sa pagkakataong ito, kami ni Nathan ang kanilang biktima. Mama, natatakot po ako. Baka mahanap nila tayo. Pabulong na iyak ni Nathan. Ang kanyang maliit na kamay ay nakakapit ng mahigpit sa aking basang jacket. Hush, anak. Hinding-hindi ka nila makukuha. Makinig ka kay mama. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas dito hanggat hindi ko sinasabi maliwanag. Hinubad ko ang aking sapatos para hindi lumikha ng ingay sa mga tuyong dahon. Alam ko ang bawat sulok ng simbahang ito. Noong ikinasal kami ni Miguel, dinala niya ako sa isang lihim na lagusan sa ilalim ng kumbento, isang lumang imbakan ng mga kagamitan sa misa na tanging ang mga matatandang parilang ang nakakaalam. Dahan-dahan kaming gumapang patungo sa maliit na pintuang kahoy na halos natatakpan na ng mga makakapal na baging at lumot. Pagpasok namin, sinalubong kami ng amoy ng luma-alikabok at kandila. Ang katahimikan sa loob ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa amin. Daniela, ika'y bayan anak. Isang mahinang boses ang nanggaling sa pinakamadilim na sulok ng silid. Itinutok ko ang aking maliit na flashlight at doon nakita ko si Father Ben. Ang kanyang dati, matikas na tindig ay tila naagnas na ng panahon at takot. Nakaupo siya sa isang sementadong upuan, yakap-yakap ang isang lumang krus. Father, Ben, Diyos ko po, akala ko'y kinuha na nila kayo. Mabilis akong lumapit at nagmano sa kanya. Muntik na, Daniela. Dumating ang mga tauhan ni Don Gustavo kagabi. Pinilit nila akong ibigay ang mga dokumento ng inyong kasal. Gusto nilang sunugin ang lahat ng pruweba na naging asawa mo si Miguel.
Nanginginig ang boses ng matandang pari. Ibinigay niyo po ba, Father? Tanong ko, ang puso ko ay halos lumabas sa dibdib sa kaba. Umiling si Father Ben. Hindi ko kayang talikuran ang sumpaan niyo sa harap ng altar. Binigyan ko sila ng mga pekeng dokumento mula sa ibang taon, pero alam kong hindi sila matatagalan bago nila malaman ang totoo. Kaya nagtago ako rito. Huminga ako ng malalim, tila nabunutan na isang malaking tinik, pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Father, kailangan ko ang totoong marriage registry. Yun na lang ang tanging paraan para mabawi ko ang dangal ko at ang anak ko. Tiningnan ni Father Bensi Nathan na nakatayo sa tabi ko. Ang awa sa kanyang mga mata ay tila isang hapdi na hindi ko maipaliwanag. Daniela, may mga bagay na mas malalim pa sa inyong kasal ang gustong ibaon ni Miguel. Alam mo ba kung bakit siya bumalik sa pamilya ni Don Gustavo? Dahil sa pera, di ba dahil sa luho? Higit pa doon, anak. Si Miguel ay naging saksi sa isang krimen bago siya nawala. At ang buhay na tinatamasa niya ngayon ay ang kabayaran ng kanyang pananahimik. Pero ang pinakamasakit, ang marriage registry ay wala rito sa loob ng silid na ito. Nanlalamig ang buong katawan ko. Nasaan po? Nasa ilalim ng paanan ng estatwa ni San Lorenzo sa loob mismo ng simbahan. Doon ko ito itinago bago pa nila selyuhan ang pintuan. Pero bantay sarado ang bawat lagusan, Daniela. Kamatayan ang naghihintay sa sinumang pumasok doon. Tumingin ako kay Nathan. Nakita ko sa kanyang mga mata ang kinabukasan na pilit na kinukuha sa amin. Bilang isang pulis, alam kong ang pagsugod sa loob ng simbahan ay isang misyong walang kasiguruhan. Pero bilang isang ina, wala akong ibang pagpipilian. Nathan, stay here with Father Ben. Babalik si Mama pangako, sabi ko habang inihahanda ang aking sarili. Wala akong baril, wala akong proteksyon, tanging ang aking paninindigan at galit ang dala ko. Gamit ang isang maliit na daanan ng bentilasyon, pilit akong nakalusot patungo sa main hall ng simbahan. Ang buwan ay sumisilip sa mga basag na stained glass, nagbibigay ng mga aninong tila mga multo na naglalakad sa gitna ng mga bangko. Mabilis akong gumapang patungo sa altar kung saan nakatayo ang estatwa ni San Lorenzo. Bawat yabag ng aking paa sa lumang sahig ay tila isang malakas na kulog sa aking pandinig. Nang marating ko ang estatwa, pilit kong inangat ang mabigat na base nito. Doon nakita ko ang isang makapal na libro na balot ng plastik. Ang marriage registry. Hinawakan ko ito ng mahigpit, parang hawak ko na ang aming kaligtasan. Pero bago pa man ako makatayo, isang malamig na tunog ng pagkasa ng baril ang umalingaw-ngaw sa buong katedral. I didn't think you'd be this persistent, Daniela. You always were the best investigator in Iloilo. Napatigil ako. Ang boses na iyon ay hindi kay Miguel. Ito ay boses ni Espiritu Ricardo. Nakatayo siya
Sa gitna ng pasilyo, ang kanyang baril ay direktang nakatutok sa ulo ko habang ang anino niya ay tila isang halimaw na lumalamon sa buong altar. Bitawan mo ang libro, Daniela, at baka sakaling payagan kitang mabuhay para makita ang paglaki ng anak mo sa malayo. Hindi ko binitiwan ang registry. Mas hinigpitan ko pa ang kapit ko sa lumang libro kahit na nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri. Ang dulo ng baril ni Ricardo ay tila isang itim na mata na humuhusga sa akin sa gitna ng kadiliman ng simbahan. Ricardo, bakit? Tanong ko, ang boses ko ay matatag pero puno ng pait. 10 taon tayong magkasama sa bawat raid, sa bawat puyatan. Itinuring kitang kapatid. Ganoon na ba kalaki ang binayad sa iyo ni Don Gustavo para itapon ang lahat ng yun? Tumawa siya ng mahina, isang tunog na walang saya. Loyalty doesn't pay the bills, Daniela. At hindi lang ito tungkol sa pera. It's about survival. You're fighting a war you can't win. Ibaba mo na yan. Mas lalo mo lang pinapahamak ang sarili mo. At ang batang hindi mo naman tunay na dugo't laman. Nanigas ang buong katawan ko sa narinig ko. Ang tibok ng puso ko ay tila huminto pinalitan ng isang nakabibinging ugong sa aking mga tainga. Anong sinabi mo? Bago pa makasagot, si Ricardo, isang mahinang kalabog ang nanggaling sa gilid ng altar. Lumabas si Father Ben mula sa madilim na sulok, ang kanyang mukha ay puno ng lungkot at pagsisisi. Ito na ang kinakatakutan ko, Daniela, pabulong na, sabi ng matandang pari. Ang lihim na pilit itinago ni Elena bago siya pumanaw. Ang lihim na maging si Miguel ay hindi kayang harapin. Father, anong ibig sabihin nito? Tanong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses. Huminga ng malalim si Father Ben. Ang batang si Nathan, hindi siya bunga ng pagmamahalan ninyo ni Miguel. Si Nathan ay anak ng bunsong kapatid ni Don Gustavo na pinatay sa isang engkwentro 10 taon na ang nakalilipas. Ipinagkatiwala siya ni Elena sa inyo dahil alam niyang sa kamay ng mga Valderrama ang bata ay lalaking isang halimaw. O kaya naman ay gagamitin lang bilang alas sa kanilang maduming laro. Parang gumuho ang mundo ko sa bawat salitang binitawan ni Father Ben. Ang bawat gabi na ipinagpuyat ko noong sanggol pa si Nathan, ang bawat lagnat na binantayan ko, ang bawat tawa at iyak na pinagsaluhan namin. Lahat ba yun ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan? Stop the drama, sigaw ni Ricardo sabay kasamuli ng kanyang baril. Kaya kailangan namin ang bata. Siya ang natatanging tagapagmana ng lahat ng ari-arian ni Don Gustavo. Kayamanan, kapangyarihan, at ang mga iligal na negosyo na hindi pwedeng mapunta sa kung sino lang. Give me the book and the boy, and I might let you leave this island alive. Hindi. Pabulong kong sabiha, bang pilit kong tinitipon ang natitira kong lakas. Hindi siya gamit, hindi siya pera. Anak ko siya, pinalaki ko siya sa pagmamahal, hindi sa dumi ng pera nyo.
Mama, isang maliit at nanginginig na boses ang bumasag sa tensyon sa loob ng katedral. Lumingon ako at nakita ko si Nathan na nakatayo sa may pintuan ng sakristya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ang kanyang mukha ay maputla habang nakatingin sa akin at kay Ricardo. Mama, totoo po ba? Tanong niya. Ang boses niya ay tila isang punit na tela. Hindi niyo po ba ako tunay na anak? Hindi po ba kayo ang nanay ko? Sa sandaling iyon, ang sakit na nararamdaman ko mula kay Miguel at kay Ricardo ay walang-wala sa sakit na nakita ko sa mga mata ni Nathan. Gusto ko siyang takbuhan, gusto ko siyang yakapin at sabihing walang nagbago, pero ang baril ni Ricardo ay nanatiling nakatutok sa akin. Nathan, makinig ka kay Mama. Pagsusumamo ko ang mga luha ko ay hindi ko na mapigilan. Answer him, Daniela, panggunggutya ni Ricardo. Sabihin mo sa kanya na ang buong buhay niya ay isang palabas lang. Tiningnan ko si Nathan ng diretso sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng revelasyon, sa kabila ng katotohanang walang dugong nag-uugnay sa amin, ang nakikita ko lang ay ang batang mahal na mahal ko. Nathan, anak, sabi ko, ang boses ko ay punong-puno ng paninindigan. Maaaring hindi tayo magkadugo, pero bawat patak ng pawis at luha ko, bawat panalangin ko sa Diyos, ikaw ang laman. Hindi dugo ang gumagawa sa isang ina, Nathan. Pag-ibig yun. At ikaw ang tanging kayamanan ko. Biglang tumunog ang mga sirena ng pulis sa labas. Nagliwanag ang paligid mula sa mga pulang ilaw na tumatagos sa mga bintana. Damn it! Don Gustavo's men are here, mura ni Ricardo. Lumingon siya sa pintuan at sa pagkakataong iyon sinamantala ko ang kanyang pagkalingat. Ibinato ko ang marriage registry sa mukha ni Ricardo at mabilis na tumakbo patungo kay Nathan. Narinig ko ang isang putok ng baril. Ang bala ay tumama sa estatwa ni San Lorenzo, naglikha ng mga piraso ng semento na tumalsik sa paligid. Takbo, Nathan, takbo, sigaw ko habang hinihila ko siya patungo sa kabilang lagusan. Pero bago kami makalabas, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong simbahan. Ang usok ay agad na bumalot sa amin at sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang isang malakas na kamay na humablot sa braso ni Nathan. Mama, mama, ang huling sigaw ng aking anak bago siya tuluyang nawala sa makapal na usok. Naiwan akong nakaluhod sa maduming sahig, ang aking mga kamay ay puno ng sugat at alikabok habang ang tanging hawak ko na lang ay ang punit na pahina ng marriage registry na natira sa aking palad. Ang bawat segundo sa loob ng madilim na selda ng Camp Crame ay tila isang habambuhay na parusa. Hindi ko na nararamdaman ang hapdi ng mga sugat ko mula sa pagsabog sa gimaras. Mas masakit ang bawat alaala ng sigaw ni Nathan habang hinihila siya palayo sa akin. Ang tanging kasama ko sa 4 na sulok ng sementadong kwartong ito ay ang anino ng aking sariling kabiguan. Bumukas ang bakal na pinto. Ang tunog nito ay tila isang hatol ng kamatayan.
Pumasok ang isang lalaking may tindig na tila hari ng mundo, suot ang isang itim na coat na mas mahal pa sa 10 taon kong sahod bilang pulis, si Miguel, o ang taong nagpapanggap na si Gabriel Valderrama. Bakit ka pa bumalik, Miguel? Para ba panoorin akong mabulok dito? Tanong ko. Ni hindi ko magawang tumingin sa kanya ng diretso dahil sa halo-halong galit at pandidiri. Tumayo siya sa harap ko, amoy mamahaling pabango at tabako. I came here to give you a choice, Daniela. Isang pagkakataon para matapos na ang gulo na ito. Choice? Natawa ako ng mapait, isang tawang halos mauwi sa pag-ubo ng dugo. Pinatay mo ang pagkatao ko. Ninakaw mo ang anak ko. Binenta mo ang dangal mo sa mga Valderrama. At ngayon, sasabihin mo sa akin na may choice ako. Don't be so dramatic, malamig niyang sabi. Umupo siya sa tapat ko. Ang mga binti ay nakakross na tila ba nasa loob siya ng kanyang opisina. Let's be realistic. Wala kang laban. Si Ricardo, ang judge, ang warden. Lahat sila ay nasa bulsa ni Don Gustavo. You are a ghost, Daniela. Isang multo na pilit humahawak sa isang nakaraang matagal na nating ibinaon. Bakit, Miguel? Bakit mo ito ginagawa? Pagsusumamo ko ang aking boses ay nanginginig sa uwat. Sabi mo nung mawala ka, kinuha ka ng Witness Protection Program. Sabi mo, kailangan mong magtago para sa kaligtasan namin. Lahat ba yun? Lahat ba yun ay kasinungalingan lang? Dito, nagbago ang timpla ng kanyang muka. Nawala ang pagkukunwari ng pagiging biktima. Isang ngising demonyo ang lumitaw sa kanyang mga labi. Ang twist na hindi ko inasahan ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang bibig na tila lason. Actually, Daniela, I chose this. Walang pumilit sa akin. Pabulong niyang sabi, sapat na para marinig ko ang bawat dumi ng kanyang katotohanan. Nang nalaman kong si Sofia ang nag-isang anak ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa, hindi na ako nagdalawang isip. I voluntarily betrayed the state. I gave Don Gustavo the heads of the people who were trying to bring him down. At bilang kabayaran, I got a new life. I got wealth. I got a seat at the table. Hayop ka! Halos isumpa ko siya sa bawat hininga ko. At si Nathan, ginamit mo rin ba siya? Salamat sa pag-aalaga sa kanya, Daniela. You were a very effective nanny. For 10 years, panggungutya niya. Alam ko simulat sa pool na si Nathan, ang tunay na tagapagmana. Iniwan ko siya sa iyo dahil alam kong bilang pulis, poprotektahan mo siya ng buhay mo hanggang sa dumating ang tamang panahon na kailangan na siya ni Don Gustavo para sa kanyang legacy. You were just a temporary storage, Daniela. At ngayon, tapos na ang serbisyo mo. Parang may sumabog sa loob ng dibdib ko. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng gabi na nagtrabaho ako ng doble para lang maibili siya ng gatas at gamot. Lahat pala yun ay bahagi ng plano ng lalaking ito. Pinanood niya akong mahirapan habang siya ay nagpapakasasa sa luho ng mga Valderrama. Hinding-hindi ko pipirmahan ang anumang dokumento. Sabi ko, ang mga mata ko ay nag-aapoy na sa galit.
Kahit patayin niyo pa ako rito, hinding-hindi ko bibitawan si Nathan. Tumayo si Miguel at inayos ang kanyang suit. You really are stubborn. But remember, this Daniela Nathan knows the truth now. Alam na niyang hindi mo siya kadugo. Alam na niyang ikaw ang dahilan kung bakit siya nawalay sa kanyang tunay na pamilya. We told him you kidnapped him when he was a baby. Magsisinungaling kayo sa bata. It's not lying, it's rewriting history. Sagot niya habang naglalakad patungo sa pinto. By tomorrow, the papers will say you died in a jail riot, and Nathan will grow up hating your name. He will be a Valderrama through and through. Tumigil siya sa may pintuan at lumingon ng huling beses. Goodbye, Daniela. It was a good run. Pero sa mundong ito, ang pag-ibig ay talo ng ambisyon. Tong sumara ang pinto, tanging ang tunog ng aking paghikbi ang naiwan sa selda. Pero sa bawat luha na pumapatak nararamdaman ko ang pagkawala ng aking takot. Kung gusto ni Miguel ng giyera, ibibigay ko sa kanya. Kung gusto niyang burahin ang pangalan ko, titiyakin kong ang pangalan ko ang huling bagay na maririnig niya bago bumagsak ang kanyang kaharian. Hindi pa tapos ang laban. Dahil may isang bagay na nakalimutan, si Miguel isang police investigator ang kinulong niya. At ang bawat selda ay may butas, bawat sikreto ay may lamat, at bawat traitor ay may katapat. Ang bawat salita ni Miguel ay tila mga uodi na kumakain sa aking utak. A temporary storage. Isang tagapangalaga na pwedeng itapon kapag hindi na kailangan. Habang nakaupo ako sa malamig na sahig ng selda, narinig ko ang papalapit na mga yabag. Hindi ito yabag ng gwardya na magdadala ng pagkain. Ito ang yabag ng kamatayan na ipinangako ni Miguel, ang jail riot na magbubura sa akin sa mundo. Biglang namatay ang mga ilaw. Ang katahimikan ay napalitan ng mga sigawan at kalabog ng mga bakal na pinto. Naramdaman ko ang adrenaline na dumadaloy sa aking mga ugat. Bilang isang investigator, alam ko ang amoy ng panganib bago pa ito dumatid. Daniela, sumama ka sa akin, bilis. Ay isang familiar na boses ang bumulong mula sa rehas. Si SPO1 Jojo ang tanging natitirang tapat na tauhan ni Chief Morales. Binuksan niya ang pinto gamit ang isang master key. Plano nilang patayin ka sa gulo, Daniela. Kailangan mo nang umalis dito. Now. Sa gitna, usok at kaguluhan ng mga bilanggo, nakalabas ako. Ang bawat hakbang ko ay parang may nakabaong pako. Sa aking sakong bawat hininga ay mahapdi dahil sa gas na kumakalat. Pero hindi ako pwedeng tumigil. May isang bagay akong kailangang makuha, ang huling alaala ni Elena na dinala ko mula sa Iloilo. Nagpunta ako sa isang lumang boarding house sa Quiapo kung saan ko iniwan ang ilang gamit namin ni Nathan bago kami pumunta sa mansyon ni Miguel. Ang bawat sulok ng Maynila ay tila isang bitag, bawat sirena ng pulis ay parang humahabol sa aking anino.
Pagpasok ko sa maliit at madunggis na kwarto agad kong hinanap ang lumang manika na gawa sa basahan, ang paboritong laruan ni Nathan na bigay ni Elena bago ito mamatay. Yunit-punit na ang manika kupas na ang kulay. Pero sa loob nito ay may nakatagong katotohanan na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman ni Don Gustavo. Gamit ang isang maliit na gunting binuksan ko ang tahi sa likod ng manika. Doon sa ilalim ng mga bulak ay isang maliit na digital voice recorder at isang memory card. Nanginginig ang aking mga kamay habang pinipindot ang play. Kuya Miguel, please huwag mong ituloy ito. Alam kong natatakot ka kay Don Gustavo, pero hindi mo pwedeng ipagpalit ang sarili mong asawa at anak para sa pera. Ang batang ito, si Nathan. Siya lang ang inosente sa dumi ng pamilyang Valderrama. Pinatay niyo na ang nanay niya, huwag niyo namang hayaang lumaki siya sa piling ng isang mamamatay tao. Ang boses ni Elena ay basag punong-puno ng takot at pagmamakaawa. Pero ang sumunod na narinig ko ang nagpatigil sa pag-ikot ng mundo ko. Kung nakikinig ka man, Daniela, patawarin mo ako. Hindi lang si Don Gustavo ang pumatay sa nanay ni Nathan. Si Miguel, ang asawa mo, siya ang nag-set up ng lahat. Siya ang nagbigay ng impormasyon kung nasaan ang kuta ng mga kaaway ni Don Gustavo kapalit ng kanyang kaligtasan. Ipinagpalit niya ang buhay ng isang ina para sa sarili niyang ambisyon. Huwag mong hahayaang makuha nila si Nathan, Daniela. Iligtas mo ang bata. Napaupo ako sa sahig, ang recorder ay nahulog mula sa aking kamay. Ang bawat alaala ko kay Miguel, ang aming kasal, ang mga gabi ng pag-uusap tungkol sa kinabukasan, lahat ng yun ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay. Hindi lang siya traidor, isa siyang mamamatay tao. Diyos ko po, anong klaseng halimaw ang minahal ko? Biglang nag-vibrate ang phone na ibinigay ni Jojo sa akin. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. I have the boy. Port of Batangas Warehouse, 7. Come alone with the evidence, or Nathan becomes the first casualty of the new Valderrama generation. You have 2 hours. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang ulan ay nagsimula ng pumatak tila mga luha ng langit para sa lahat ng mga kasinungalingang nabuo. Hawak ko ang boses ni Elena, ang ebidensyang wawasak kay Miguel at Don Gustavo. Pero sapat ba ang isang recording laban sa mga baril at kapangyarihan? Nathan, pabulong kong sabi ha, bang mahigpit na hawak ang manika. Kahit anong mangyari, kukunin ka ni Mama. Kahit na kailangan kong sunugin ang buong mundo ni Miguel, gagawin ko. Inihanda ko ang aking sarili. Isang huling misyon. Hindi na bilang isang pulis na sumusunod sa batas, kundi bilang isang inang susunod sa tawag ng katarungan. Ang amoy, NG Crudo Kalawang at malat na tubig dagat sa Port of Batangas ay tila sumasakal sa bawat hininga ko. Madilim ang gabi at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga dambuhalang crane na tila mga higanteng nagbabantay sa aking bawat galaw.
Habang naglalakad ako patungo sa warehouse sa 7, ramdam ko ang bawat patak ng ulan na humahalo sa malamig na pawis sa aking noo. Hawak ko sa kanang kamay ang recorder ni Elena, ang tanging baraha ko sa larong ito. Sa kaliwang kamay, ang aking puso na tila gustong kumawala sa dibdib sa takot para kay Nathan. Bumukas ang malaking pintuan ng bodega na may nakakangilong langit-ngit ng bakal. Sa gitna ng malawak at madilim na espasyo sa ilalim ng isang nag-iisang bumbilya, nakita ko siya. Mama, si Nathan. Nakatali siya sa isang selyadong upuan sa ibabaw ng isang plataporma. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa at tuyong luha. Sa tabi niya, nakatayo si Miguel hawak ang isang baril at si Don Gustavo na nakaupo sa isang silya na parang isang emperador sa gitna ng kanyang kaharian ng dumi. Stop right there, Daniela, malamig na utos ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga matang minahal ko noon. Wala nang kahit anong init, wala nang kahit anong pagsisisi. Ibigay mo ang recorder, Daniela. At baka sakaling hindi ko pa ituloy ang utos ni Don Gustavo na tapusin na ang lahat ng istorbo sa pamilyang ito. Sabi ni Miguel habang itinututok ang baril sa direksyon ko. Papa, huwag po mama, umalis na kayo. Sigaw ni Nathan, ang boses niya ay basag na sa sobrang pag-iyak. Nathan, tumingin ka kay mama. Magiging maayos ang lahat. Pilit kong pinapakalma ang aking boses habang dahan-dahan akong lumalapit. Miguel, narito na ang gusto mo. Ang boses ni Elena. Ang katotohanang ikaw ang pumatay sa nanay ni Nathan para lang makuha ang tiwala ni Don Gustavo. Do you really want your son to hear that? Do you want him to grow up knowing his father is a murderer? Napatigil si Miguel. Nakita ko ang isang saglit na pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, isang maliit na lamat sa kanyang maskara ng kapangyarihan. Enough with the talk. Sigaw ni Don Gustavo sabay, hampas ng kanyang tungkod sa semento. Miguel, kunin mo ang recorder at tapusin mo na ang babaeng yan. Ang tubig ay mabilis na tumataas. Ayoko nang mag-aksaya ng panahon sa isang pulis na wala ng silbi. Napansin ko ang paligid. Ang tubig dagat ay dahan-dahan nang pumapasok sa loob ng bodega dahil sa high tide. Ang sahig ay basa na at ang bawat hakbang ko ay lumilikha ng isang malungkot na tunog ng pagwisik. Mas malala pa, nakita ko ang isang digital timer na nakakabit sa isa sa mga poste ng kuryente sa likod ni Nathan. Isang bomba. Isang oras. Daniela, sabi ni Don Gustavo na may nakakatakot na ngiti. Kapag umabot ang tubig sa level ng kuryente o kapag natapos ang timer, sasabog ang buong warehouse sa 7. Walang ebidensya, walang saksi, walang Daniela. Miguel, please. Humakbang ako palapit, pilit na inaabot ang kanyang konsensya. Look at Nathan. He's your son. Nung ipinanganak siya, nangako ka sa akin na poprotektahan mo siya. Is this protection? Ang iwan siya sa gitna ng isang pagsabog.
I'm doing this for him. Sigaw ni Miguel, ang boses niya ay puno ng desperasyon. Para maka ng buhay na hindi natin kailanman magkakaroon. Wealth, power, security. Yun ang kailangan niya. Hindi ang isang nanay na laging nasa panganib. No, Papa. Ang kailangan ko ay si Mama. Sigaw ni Nathan, ang bawat salita niya ay tila isang sampal kay Miguel. Ayoko ng pera nyo, ayoko ng mansyon nyo, gusto ko lang bumalik sa Iloilo kasama si Mama. Nangginig ang kamay ni Miguel na hawak ang baril. Tumingin siya kay Nathan, pagkatapos ay sa akin at huli ay kay Don Gustavo. What are you waiting for, Gabriel? Utos ni Don Gustavo, ang boses niya ay tila galing sa ilalim ng lupa. Kill her. Prove that you are a Valderrama. Itinaas ni Miguel ang baril. Ang dulo nito ay direktang nakatutok sa aking noo. Ramdam ko ang lamig ng bakal sa aking imahinasyon. Ang tunog ng timer ay tila isang mabilis na tibok ng puso na bumibilang sa huling sandali ng aking buhay. I'm sorry, Daniela, pabulong niyang sabi, ang kanyang daliri ay nagsimula ng humigpit sa gatilyo. Ang bawat tibok ng timer sa poste ay tila isang palakol na tumatama sa aking bunggo. Ang pula nitong liwanag ay nagpapakita ng numerong lalong bumibilis ang pagbaba. 3 minuto, 3 minuto bago maging abo ang lahat ng pangarap ko. Miguel, tingnan mo, ang anak mo, pagsusumamo ko ang boses ko, ay nakikipagpaligsahan sa ingay ng hangin at sa dahan-dahang pag-apaw ng tubig sa sahig. Tingnan mo ang takot sa kanyang mga mata. Isang balalang Miguel, at habang buhay mong dadalhin ang imahe ng batang ito na namatay dahil sa kasakiman mo, nanginginig ang kamay ni Miguel. Ang dulo ng baril ay gumagalaw, tila ba ang kanyang konsensya ay nakikipaglaban sa kanyang takot kay Don Gustavo. You are a coward, Gabriel, malamig na sabi ni Don Gustavo habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimula na ring umatras patungo sa labas ng bodega. Hindi mo kailanman magiging karapat-dapat ang apelyidong Valderrama. Hayaan mo na silang mamatay rito. Let the water and the fire erase your mistakes. Tumalikod si Don Gustavo, iniwang kaming tatlo sa loob ng bitag na dahan-dahang napupuno ng tubig alat. Ang tubig ay nasa bukong-bukong ko na at alam kong anumang sandali. Kapag umabot ito sa mga live wires sa gilid, magiging isang dambuhalang kuryente ang buong warehouse 7. Mama, papatulong. Sigaw ni Nathan, ang boses niya ay punong-puno ng desperasyon. Sa isang iglap, ibinaba ni Miguel ang kanyang baril. Tumakbo siya patungo kay Nathan at pilit na kinalas ang mga tali. Pero masyadong mahigpit ang pagkakatali at ang lock ng plataporma ay tila sinadyang sirain para hindi mabuksan ng mano-mano. Damn it, ayaw bumukas, mura ni Miguel, ang kanyang boses ay puno na rin ng takot. Gamitin mo ang baril mo, barilin mo ang lock, sigaw ko habang patakbong lumapit sa kanila. Binaril ni Miguel ang lock, pero dahil sa kaba, hindi ito agad tumama.
Sa ikalawang putok, bumitaw ang bakal. Mabilis kong binuhat si Nathan, pero sa gitna ng pagmamadali, naramdaman ko ang isang matinding sakit sa aking binti. Isang piraso ng bakal mula sa plataporma ang bumaon sa aking binti nang subukan kong protektahan si Nathan mula sa mga tumalsik na semento. Daniela, ang binti mo, sigaw ni Miguel. Huwag mo akong intindihin, kunin mo si Nathan takbo. Sigaw ko habang itinutulak ko ang anak ko sa mga bisig ni Miguel. 10 segundo. Ang timer ay nasa 00:10. Ang tubig ay nagsimula ng magkaroon ng maliliit na kislap ng kuryente mula sa malapit na transformer. Ramdam ko ang panginginig ng aking kalamnan. Napaluhod ako sa basa at maduming sahig. Nathan, sumama ka na sa papa mo, lumabas na kayo. Utos ko habang pinipilit kong itago ang hapdi ng aking sugat. Hindi po, mama. Hindi po kita iiwan. Iyak ni Nathan. Pilit siyang kumakawala sa yakap ni Miguel para balikan ako. Tumingin ako kay Miguel. Sa pagkakataong iyon, nakita ko ang luhang dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang ambisyon, ang kanyang yaman, ang kanyang takot, lahat yun ay natunaw sa gitna ng panganib. Binuhat niya si Nathan ng mas mahigpit at tumingin sa akin. Patawarin mo ako, Daniela. Patawarin mo ako sa lahat, pabulong niyang sabi. Sa huling 5 segundo binuhat ni Miguel si Nathan at tumakbo patungo sa bintanang pinakamalapit sa dagat. Isang malakas na pagkabasag ng salamin ang narinig ko bago sila tuluyang tumalon sa labas. Naiwan akong mag-isa. 0:01. Ipinikit ko ang aking mga mata at pabulong na binanggit ang huling panalangin na itinuro sa akin ni Father Ben. Sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang isang matinding init at ang malakas na dagundong na tila yumanig sa buong mundo. Ang huling bagay na naramdaman ko ay ang malamig na tubig na bumabalot sa akin bago ang lahat ay naging puti. Ang dilim ay tila isang malapot na likido na bumabalot sa aking buong pagkatao. Wala akong naririnig kundi ang mahinang ugong sa aking mga tainga, isang tunog na tila galing sa ilalim ng napakalalim na dagat. Bawat hininga ko ay parang may humihiwa sa aking baga at ang lasa ng bakal at alat sa aking bibig ang nagsasabing buhay pa ako bagaman hindi ko alam kung hanggang kailan. Naramdaman ko ang malamig na tubig na dahan-dahang humuhupa sa aking paligid. Ang pagsabog, ang Warehouse 7. Ang huling naalala ko ay ang pagtulak ko kay Nathan at ang nakakasilaw na liwanag na lumamon sa lahat. Daniela, Daniela, gumising ka. Ang boses na iyon, basag, nanginginig at puno ng takot. Naramdaman ko ang mga kamay na pilit akong hinahila mula sa ilalim ng mga naglalakihang tipak ng semento at baluktot na bakal. Sa gitna ng aking malabong paningin, nakita ko si Miguel. Wala na ang kanyang mamahaling coat, puno na uling at dugo ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagsisisi na hindi ko kailanman nakita noong kami ay magkasama pa sa Iloilo.
Mama, mama, please, huwag mo po kaming iwan. Ang boses ni Nathan. Ang munting boses na nagbigay sa akin ng lakas para mabuhay sa bawat araw. Naramdaman ko ang kanyang maliit na kamay na humahawak sa aking pisanggi. Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa aking mukha, mainit kabaliktaran ng nanunuot na lamig ng gabi. Nathan, pabulong kong sabi, halos walang lumalabas na tunog sa aking mga labi. Nandito si Mama Anak. Huwag kang iyak. Pilit kong iginalaw ang aking kamay para abutin siya, pero ang sakit sa aking binti ay tila kuryenteng gumagapang sa buong katawan ko. Daniela, don't talk. Help is coming. Chief Morales is on his way with the Coast Guard, sabi ni Miguel habang pinupunit niya ang kanyang suot na polo para itali sa dugwang binti ko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Patawarin mo ako, Daniela. I was such a fool. Akala ko, mapoprotektahan ko kayo sa pamamagitan ng pera at kapangyarihan ni Don Gustavo, pero halos mapatay ko kayo. Tiningnan ko si Miguel sa gitna ng guho ng warehouse sa 7. Nakita ko ang lalaking minahal ko noon, ang lalaking marunong pang masaktan at matakot. Ang ebidensya, ang recorder ni Elena. Nasa akin, sabi ni Miguel habang ipinapakita ang recorder na nakuha niya bago ang pagsabog. I will make this right, Daniela. Kahit mabulok pa ako sa kulungan kasama ni Don Gustavo, titiyakin kong magiging malaya kayo ni Nathan. Mula sa malayo narinig ko ang mga sirena. Ang mga ilaw ng search and rescue teams ay dahan-dahang lumalapit sa dalampasigan. Ang gabi ay napuno na ingay ng mga tao, pero sa loob ng maliit na espasyong kinalalagyan naming tatlo, tila huminto ang mundo. Inalalayan ako ni Miguel habang dahan-dahan kaming lalabas sa mga guho. Bawat galaw ay isang paghihirap, pero ang makita si Nathan na ligtas at naglalakad sa tabi ko ang tanging bagay na mahalaga. Pagdating namin sa ambulansya, sinalubong kami ni Chief Morales. Ang kanyang muka ay puno ng relief pero may kasamang lungkot. Daniela, you did it. Pero kailangan nating dumiretso sa ospital. You lost too much blood. Habang isinasakay ako sa stretcher, humawak si Nathan sa laylayan ng aking damit. Tumingin siya kay Miguel at pagkatapos ay sa akin. Mama, si Papa po ba sasama sa atin? Tumingin ako kay Miguel. Nakatayo siya doon, nakaposas na ang mga kamay dahil sa utos ni Ricardo, nakararating lang din, pero sa pagkakataong ito, hindi siya lumalaban. Tinanggap niya ang bawat bakal na dumidikit sa kanyang balat bilang bahagi ng kanyang bayad sa mga kasalanan niya. Nathan, ang papa mo ay kailangang ayusin ang mga pagkakamali niya, sabi ko, habang pilit kong hinahawakan ang kamay ng anak ko. Pero tandaan mo, ang pag-ibig ay hindi lang sa salita. Ito ay sa gawa at sa sakripisyo. Lumingon si Miguel sa huling pagkakataon bago siya isakay sa patrol car. I love you both. I'm sorry. Habang dahan-dahang sumasara
ang pinto ng ambulansya, nakita ko ang pagtaas ng araw sa abot tanaw. Ang dilim ng gabi ay natatapos na, pero alam kong ang laban para sa katarungan at para sa puso ng aking anak ay nagsisimula pa lamang. Ang sugat sa aking binti ay gagaling, pero ang peklat ng gabing ito ay mananatili bilang paalala na ang isang ina ay gagawin ang lahat kahit ang mamatay at mabuhay muli para sa kanyang anak. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ng Regional Trial Court ay tila may kasamang bigat ng libu-libong alaala. Suot ko muli ang aking uniforme, malinis plansado, at ang badge sa aking dibdib ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng korte. Ito ang aking dangal. Ito ang aking buhay. Pero alam ko, sa loob ng silid na iyon, hindi lang ang aking pagiging pulis ang huhusgahan, kundi ang aking pagiging ina. Pagpasok ko, sinalubong ako ng malamig na tingin ni Don Gustavo. Nakaupo siya sa unahan, suot ang isang mamahaling barong Tagalog, hawak ang kanyang tungkod na tila ba ito ay isang setro ng kapangyarihan. Sa tabi niya ay ang kanyang mga batikang abogado, mga taong kayang baluktutin ang katotohanan para sa tamang halaga. Sa kabilang panig naman ay si Miguel. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniporme ng bilanggo. Nakayuko siya, hindi makatingin sa akin o kay Nathan na nakaupo sa tabi ni Chief Morales. Ang kanyang muka ay wala na ang yabang ng isang balderrama. Tanging ang anino na lang ng isang taong nawalan ng lahat ang natira. Your Honor, ang aking kliyente, si Don Gustavo Valderrama, ay biktima lamang ng isang masamang balak panimula ng abogado ng matanda. Ang recorder na iprinisinta ng kampo ni Daniela Cruz ay maaring manipulado. At higit sa lahat, kailangang kilalanin ng korteng ito ang karapatan sa dugo. Si Nathan ay isang Valderrama. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng aking kliyente. At ang babaeng ito, turo niya sa akin nang may pangungutya, ay walang anumang biolohikal na ugnayan sa bata. Siya ay isang kidnapper na nagpanggap na ina sa loob ng 10 taon. Aski, naramdaman ko ang kurot sa aking puso. Lumingon ako kay Nathan. Nakita ko ang pagpipigil niya sa pag-ik, ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom. Gusto ko siyang yakapin, sabihin, huwag makinig, pero ang bawat salita ng abogado ay tila mga bala na tumatama sa aming dalawa. Tumitindig ang panig ng prosecution, Your Honor. Sabi ng aking abogado, ipinipresenta namin ang huling testamento ni Elena Cruz Valderrama, ang kapatid ni Miguel, bago siya pumanaw. At kasama nito ang mismong pag-amin ni Miguel Cruz sa ilalim ng sinumpaang salaysay. Tumayo si Miguel. Sa unang pagkakataon, tumingin siya ng diretso kay Don Gustavo. Totoo ang lahat. Ang boses ni Miguel ay gumaralgal pero matatag. Pinatay ni Don Gustavo ang nanay ni Nathan. Pinagtakpan ko yun para sa pera. Pero ang batang yan, si Nathan, hindi siya Valderrama sa puso. Siya ay anak ni Daniela. Siya
ang nagpalaki nagmahal at nagprotekta sa kanya habang ako ay nagpapakasasa sa karangyaan. Magsisinunggaling ka para sa babaeng yan, sigaw ni Don Gustavo pilit na tumatayo habang nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Traidor ka, Gabriel, pinulot kita sa dumi. Ang pangalan ko ay Miguel, sigaw ni Miguel pabalik. At mas pipiliin ko pang mabulok sa kulungan bilang isang Cruz kaysa mamatay na mayaman bilang isang Valderrama. Nema, Nagkagulo ang buong courtroom. Ang mga martilyo ng huwes ay paulit-ulit na tumunog, humihingi ng katahimikan. Pero sa gitna ng ingay isang boses, ang nangingibabaw, isang boses na maliit pero punong-puno ng katotohanan. Hindi ko po siya lolo, sigaw ni Nathan habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Tumingin siya kay Don Gustavo nang walang takot. Ang lolo ko po ay ang Diyos na nagbigay sa akin kay Mama Daniela. Kayo po ang pumatay sa totoo kong nanay, di ba? Bakit niyo po gustong makuha ako? Para po ba saktan din ako? Natahimik ang lahat. Ang bawat mata sa korte ay nakatuon sa bata. Maski ang huwes ay napatigil, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding awa at paghanga sa katapangan ni Nathan. Daniela Cruz Calnas, sabi ng huwes habang nakatingin sa akin. Mayroon ka bang gustong sabihin bago maglabas ng desisyon ang korteng ito tungkol sa pansamantalang kustodya ni Nathan? Tumayo ako, inayos ang aking uniforme at huminga ng malalim. Tumingin ako kay Nathan at pagkatapos ay sa huwes. Your Honor, hindi ko po maipagkakaila na wala kaming parehong dugo ni Nathan. Wala po akong maipapakitang DNA test na mag-uugnay sa amin. Pero sa loob ng 10 taon, bawat sugat niya ay sugat ko. Bawat pangarap niya ay pangarap ko. Ang pagiging ina po ay hindi natatapos sa panganganak. Ito ay nagsisimula sa bawat sakripisyo, sa bawat pagpili na unahin ang bata kaysa sa sarili. Kung ang batas po ay tungkol sa katarungan, ang katarungan po para kay Nathan ay ang manatili sa piling ng taong tunay na nagmamahal sa kanya, hindi sa taong gustong gamitin siya para sa kayamanan. Huminto ako at tumingin kay Don Gustavo. Ang dugo ay nagbibigay ng pangalan, pero ang pag-ibig ang nagbibigay ng pamilya. At si Nathan, siya ang pamilya ko. Nabalot ng katahimikan ang buong silid. Ang huwes ay nagsimulang magsulat sa kanyang dokumento. Ang bawat segundong paghihintay ay tila 1 taon sa aking pakiramdam. Lumingon ako kay Nathan at binigyan siya ng isang tipid na ngiti, isang pangako na anuman ang mangyari, hinding-hindi ko siya bibitawan. Pero bago pa makapagsalita, ang huwes, isang lalaking nakasuit, ang pumasok sa korte at may ibinigay na isang envelope sa abogado ni Don Gustavo. Ang ngiti sa mga labi ng abogado ay bumalik isang ngiti na nagsasabing mayroon pa silang huling baraha na wawasak sa amin. Your Honor, bago nyo ilabas ang desisyon, sabi ng abogado ni Don Gustavo na may himig ng tagumpay.
Nas naming ipakita ang dokumentong ito. Isang hiling mula sa pamilya ng biolohikal na ina ni Nathan sa ibang bansa. At ayon dito, hindi sila pumapayag na mapunta ang bata sa isang taong may criminal record sa ilalim ng Interpol. Nanlamig ang buong katawan ko. Anong criminal record? Ang bawat bulong sa loob ng korte ay tila mga bubuyog na pilit sumisira sa aking konsentrasyon. Ang dokumentong hawak ng abogado ni Don Gustavo ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa aking huling pag-asa. Interpol isang criminal record. Paano nila nagawang baluktutin ang katotohanan hanggang sa ganitong antas? Your Honor, this is a clear fabrication. Sigaw ng abogado ko, pero nakita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ng huwes. Sa mundo ng batas, kapag may opisyal na dokumento, ang emosyon ay nawawalan ng silbi. This document states that Daniela Cruz was involved in an international money laundering scheme related to the disappearance of her husband 7 years ago. Patuloy ng abogado ni Don Gustavo, ang boses niya ay punong-puno ng mapanirang tagumpay. She's not a hero, Your Honor. She's a fugitive hiding in a police uniform. Napatingin ako kay Don Gustavo. Isang mapait at nanunudyong ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Tila ba sinasabi niya sa akin na kahit anong gawin ko, siya pa rin ang may hawak ng tadhana. Pero bago pa makapaghampas ng martilyo, ang huwes bumukas ang malaking pinto ng courtroom. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos na detakon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang lalaking nakauniporme ng National Bureau of Investigation NBI ang pumasok kasama si Chief Morales. Hold your decision, Your Honor. Ang boses ni Chief Morales ay matatag at puno ng autoridad. The document presented by the defense is a falsified record. We have the original file from the Interpol Liaison Office in Manila. Inilapag ng NBI agent ang isang asul na folder sa mesa ng huwes. Ang totoo pong record ni Daniela Cruz ay hindi isang criminal record, kundi isang commendation for bravery. 7 taon na ang nakakalipas si Daniela ay lihim na nakipagtulungan sa aming ahensya para iulat ang mga kahuda-hudalang transaksyon na nakita niya sa mga gamit ng kanyang asawa. She was our informant. Ang record na hawak ng defense ay sinadyang palitan ng mga tauhan ni Don Gustavo sa loob ng aming ahensya na ngayon ay kasalukuyan na ring inaaresto. Parang isang malakas na sampal ang tumama kay Don Gustavo. Ang kanyang abogado ay napaupo, hindi alam kung paano lulusot sa sitwasyong ito. Ay pa, Your Honor, dagdag ni Chief Morales habang itinuturo ang pintuan. Pumasok ang 2 pulis na may hawak na isang lalaki, si SPO2 Ricardo. Nakaposas na siya, ang kanyang muka ay puno ng pasa at takot. SPO2 Ricardo has turned state witness.
Ibinigay na niya ang lahat ng listahan ng mga opisyal na binayaran ni Don Gustavo, kasama na ang pag-amin kung paano nila tinangka na patayin si Daniela sa loob ng kulungan at sa Warehouse 7. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. Ang mga reporter ay nagsimulang kumuha ng litrato. Sa gitna ng gulo, nakita ko si Don Gustavo na pilit tumatayo ang kanyang tungkod, ay nanginig hanggang sa mabitawan niya ito. Ang kanyang kapangyarihan ay dahan-dahang gumuho, tila isang kastilyong buhangin na tinangay ng malakas na alon. Order in the court, sigaw ng huwes. Nang tumahimik ang lahat, tumingin siya kay Nathan, pagkatapos ay sa akin at huli ay kay Don Gustavo. This court finds the evidence against Don Gustavo Valderrama sufficient for immediate arrest and trial for multiple counts of murder, frustrated murder, and large-scale corruption. Hatol ng huwes. At tungkol naman sa kustodya ni Nathan, tumigil ang huwes at huminga ng malalim. Ang batas ay nilikha para protektahan ang mga inosente. Ang dugo ay mahalaga, pero ang kapakanan ng bata ang pinakamataas na consideration. Nathan has made his choice, and this court has seen who truly stood by him in the face of death. The temporary custody of Nathan is hereby granted to Daniela Cruz. She is not just a police officer of this country. She is in every sense of the word, a mother. Sa sandaling iyon, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Napaluhod ako sa sahig, ang mga luha ng kagalakan ay tuluyan ng bumuhos. Naramdaman ko ang maliliit na bisig ni Nathan na yumakap sa leeg ko. "Mama, nanalo tayo, mama," iyak ni Nathan. "O anak, nanalo tayo. Hindi na tayo muling magkakahiwalay," pabulong kong sabi habang hinahalikan ko ang kanyang buhok. Tumingin ako kay Miguel. Isinasakay na siya ng mga pulis sa kabilang pinto. Tumingin siya sa amin ng huling beses, isang tingin na puno ng lungkot, pero may kasamang kapayapaan. Alam niyang sa pag-amin niya, kahit papaano, ay nabigyan niya ng pagkakataon ang kanyang anak na lumaking malaya sa dumi ng pamilyang Valderrama. Si Don Gustavo naman ay pilit na inalalayan ng mga pulis palabas. Wala na ang kanyang yabang. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila ba sa wakas ay naramdaman na niya ang bigat ng lahat ng buhay na sinira niya. Paglabas namin ng korte, sinalubong kami ng mainit na sikat ng araw. Ang hangin ng Maynila ay hindi na amoy usok at panganib. Para sa akin, amoy kalayaan na ito. "Mama, babalik na po ba tayo sa Iloilo?" tanong ni Nathan habang hawak ang kamay ko. "O anak, babalik na tayo sa bahay natin. Doon sa kung saan tayo nagsimula," sagot ko. Hinawakan ko ang aking badge. Alam kong marami pang laban ang darating. Marami pang Miguel at Don Gustavo sa mundo. Pero hanggat hawak ko ang kamay ni Nathan at hanggat mayroon akong pag-ibig na mas malakas pa sa dugo, alam kong wala akong laban na hindi kayang panalunan. Dahil ang pagiging ina ay hindi isang titulo na ibinibigay ng papel. Ito ay isang sumpang isinusulat sa bawat sakripisyo at pinapatunayan sa bawat yakap ng pagmamahal.
Sa huling pagkakataon, nakita natin si Daniela at Nathan na naglalakad palayo sa madilim na anino ng korte patungo sa liwanag ng isang bagong simula. Ang bawat sugat ay maghihilom at ang bawat luhang pumatak ay nagsilbing patubig sa isang bagong pag-asa. Magamahal kong tagapakinig dito. Nagtatapos ang kwento ni Daniela, isang babaeng hindi sumuko sa gitna ng kawalan ng katarungan at isang inang pinatunayan na ang tunay na pamilya ay hindi lamang nabubuo sa dugo, kundi sa tibay ng paninindigan at lalim ng pagmamahal. Salamat sa inyong pasensya at pakikinig sa mahabang paglalakbay na ito. Aminin ko, habang sinusulat ko ang bahagi kung saan huling niyakap ni Daniela si Nathan sa loob ng gumuguhong bodega, hindi ko rin napigilang mapaluha. Naalala ko ang mga kwentong ipinapadala ninyo sa akin, ang mga sakripisyo ng mga inang OFW, ang mga asawang pinagtataksilan, pero nananatiling matatag para sa mga anak. Ang kwentong ito ay inspirasyon mula sa inyong mga totoong karanasan. Isang paalala na sa dulo ng bawat madilim na kalsada, laging may naghihintay na bukang liwayway. Kayo magkaka-audiobook. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa kalagayan ni Daniela? Mapapatawad niyo rin ba ang isang asawang tulad ni Miguel dahil sa huli niyang pagsisisi o sapat na ang hustisyang nakamit sa korte? Ano ang masasabi ninyo sa katapangan ni Nathan? Sana mag-iwan kayo ng inyong mga saloobin sa comment section. Gusto ko ring malaman, saan nyo pinapakinggan ang kwentong ito? Habang nagluluto ba? Habang nagpapahinga sa trabaho? O bago matulog? Huwag nyo ring kalimutang i-like ang video na ito at i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya para mas marami pa tayong ma-inspire. Ang inyong suporta ang nagbibigay sa amin ng lakas na magpatuloy sa paglikha ng mga dekalidad na drama na may puso at aral. Hanggang sa muling pagkakataon, manatili tayong matatag at puno ng pagmamahal. Ito ang inyong lingkod, nagpapasalamat at nagpapaalam. God bless us all. Tura ng kwento ang inang hindi kadugo. Ang ninakwentong ito ay isinulat base sa karanasan ng isa nating tagapakinig na si Maria Umano, taong gulang mula sa Iloilo City, na kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang private investigator. Ang kanyang mensahe, ang pag-ibig, ay hindi lamang tungkol sa kung sino ang nagbigay sa atin ng buhay, kundi tungkol sa kung sino ang handang mamatay para sa atin.